huwad na mga Diyos. February 10. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan, at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang, na siyang pinupuri magpakailanman. Siya nawa. Roma Kapitulo 1 Versikulo 25. Anumang bagay na may kaugnayan sa ating buhay at hindi ganap na nasa kamay ng Diyos ay maaaring isang huwad na Diyos. Batid ng mga Griego, Romano at ibang sinaunang mga tao na ang mga bagay na ito dahil para sa kanila, ang lahat ng bagay ay maaaring maging isang Diyos. Kaya nilikha nila si Hephaestus, ang Diyos ng mga manggagawa, si Mammon, ang Diyos ng salapi, si Himeros, ang Diyos ng kasarian, at iba pa. Kailangan nating tanggapin bilang taong nilalang, nalulong tayo sa huwad na Diyos. Halimbawa, isang pagpapala ang trabaho subalit kapag naging nag-iisang pinakamataas na prioridad, nagiging katulad ito ng Diyos na si Hephaestus sa ating buhay. Ginawang marangal ng Diyos ang sex bago pa ang kasalanan, subalit kapag nabigo tayong sundin ang itinatag na panuntunan ng Diyos para sa ating sexualidad, nagiging huwad itong Diyos tulad ni Himeros. Alinman sa mga huwad na Diyos na ito'y makakasira sa ating espiritual na buhay. Sa Roma Kapitulo 1 Versikulo 25, sinabi ni Pablo ang pagtatangkang ginawa ng tao nang palitan ang pagsamba ng isang tunay na Diyos ng pagsamba sa mga nilikha at nilalang. Ipinahayag ni Pablo na ang ganitong pagsamba ay batay sa kasinungalingan at hindi kailanman magdudulot ng tunay na kaligayahan sa tao. Tinatawag niya ang ganitong uri ng saloobin na kamangmangan. Tingnan ang Roma Kapitulo 1 Versikulo 22. Dapat nating maunawa ang kamangmangan ang paghahanap ng tunay na kaligayahan sa mga bagay at sa mga tao. Tanging hangal lamang ang naghahangad ng kapayapaan sa pamamagitan ng paghahanap ng katuparan sa sarili, pagkalulong, o tunay na kaligayahan sa mga mapagkukunang pinansyal. Sa Diyos lamang tayo magiging ganap na masaya. Isa sa pinakamapanirang huwad na Diyos ay ang Diyos ng kasakiman at ang walang tigil na paghahangad sa salapi. Kaya sinabi ni Jesus, walang aliping makapaglilingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kapopootan niya ang isa at iibigan ang ikalawa, o kaya'y magiging tapat sa isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Lucas Kapitulo 16 Versikulo 13. Ang katapatan at pagiging mapagkaloob o mapagbigay ang pinakamabuting daan upang maiwaksi ang kasakiman. Kapag nagpasya tayong maging tapat sa pagsasauli ng ika-10 bahagi ng ating kita bilang ikapo at piliin ang porsyento para sa regular na pagbabalik ng mga handog, pinahihintulutan natin ang Diyos na araw-araw patayin ang mga huwad na Diyos ng kasakimang nagsisikap na mangibabaw sa atin. Panawagan. Samantalang ibinabalik ninyo ang inyong ikapo at handog, hilingin ninyo sa Diyos na tulungan tayong puksain ang mga huwad na Diyos na kumokontrol ng iba't ibang aspeto ng buhay. Magpasyang ilagay sa huli ang sarili at sa unahan ang Diyos. Lumakad kasama ang Diyos ng pag-ibig at kahabagan.